Hello guys! Welcome po ulit. Ito ang inyong Kuya John. At ang topic natin ngayon, profits, capex, depreciation. Ayan, ang ganda-ganda po. Para sa akin, maganda po siya. Kasi mga kwentong accounting po ito para po makatulong po no, sa ating lahat na mas mag-improve yung ating pagbabasa ng fundamentals. Pag nababasa po tayo no, ng mga financial statements, maaaring makatulong po ang daldalan natin ngayon. Mag-i-start lang po ako sa isang simpleng example, tapos magmo-move on tayo sa more and more tricky na example. Ayan. So topic number 1 muna tayo. Profits, capex, depreciation. Sana matuwa kayo sa kwentuhan po natin. No? So halimbawa, i-trace po natin yung past. No? Year 2024, bumenta po ang ating kumpanya ng 9 million. At gumastos ang kumpanya ng 7.5 million. Lahat ng gastos, sahod ng tao, office supplies, gasolina, etc. No? So, kung ima-minus po natin ito, kumita po ang company ng 1.5 million. Ang kita po ay 1.5 million. Ma-minus po natin yung expenses sa benta ng kumpanya. Maliwanag po ba? Madali lang po yun. No? Yun ang income. No? Ngayon, sumunod na taon, year 2025, 10 million ang kita. No? Ang sales pala, ang benta, 8 million ang expenses. So, kumita yung company ng 2 million. Maliwanag po ba? No? Ayan, no previous year, 1.5 billion ang kita. The next year, 2 million. Kaya lang this year, 2026, magi-start pa lang kunwari ang 2026. So, projection po muna tayo. Projection. Project natin ano ang mangyayari sa 2026. Halimbawa, makakabenta tayo ng 11 million. At ang expenses natin tataas ng konti, 8.5 million. So, ang projected income po natin ay 2.5 million. Maliwanag po ba? Kaya lang ito po ang catch. Kailangan po nating i-expand ang ating negosyo. Kailangan nating bumili ng bagong truck. Bibili tayo ng truck para sa year 2027, 2028, 29, 30, whatever. Mas lumaki pa ang ating benta at mas lumaki ang ating profits, ang ating tubo. Maliwanag po pa. Kaya lang 4 na milyon po yan. Bibilhin natin this year. Ayun. Kung ipapasok po natin sa expenses po ng 2026, yung 4 na milyon po na yan, ang lalabas po, no, ang expenses natin for 2026 ay 12.5 million. So, wala tayong income. Negative pa. Negative 1 million kasi 11 million yung projected na sales natin. Tapos yung expenses natin na papasok ay 12.5 million. Ay, mali, no? Negative 1.5 million pa pala ito. Mali yung pagkakakompute ko dito. Sorry po guys, no? Pero, ayun no? Negative pa. Negative pa. Paano yan? Paano yan? Mali po yan. Mali po, no? Kasi magiging distorted po ang income for, yung income statement for 2026. Kasi hindi po siya nagre-reflect sa reality. Ang mahal-mahal po kasi nung bibilhin natin. Pero yung bibilhin natin na truck, hindi po ito pang isang taon na pakinabang. Hindi po ito katulad nung kinukwenta natin kanina, no? Na sahod ng tao sa buong taon. Eh, para sa buong taon talaga yun. Yung paperclip, no? Yung office supply, para talaga sa buong taon po yun. Pero itong kotse na to, matagal pakikinabangan. Kaya hindi po fair. Hindi po fair na ilalabas natin, no? As expenses po ito for 2026 only. Mali po yun. No? More or like 5 to 10 years nating pakikinabangan itong truck po na yan. So, hindi po ganyan na bigla-biglang i-record mo yung truck 4 million as expenses. Hindi po ganyan sa accounting. No? Ayan. Papangit ang 2026 report. No? Tapos yung succeeding mo na 27, 28, 29, biglang lolobo naman. Pangit ng 26, so tapos biglang lolobo ng 27, mahihirapan po maintindihan na nagbabasa ng financial statement natin, maguguluhan po yun kasi mali. Kaya hindi po ganon. Hindi po ganon ina-account, no? Ayan. Kaya po ang ganitong mga bagay na malalaking expenses na to na pinakikinabangan na matagal na panahon, nire-record po ito as capital expenditures o tinatawag na CAPEX. CAPEX po kasi matagal ang pakinabang at
mahal po siya. Ayun, CAPEX. Kapit lang kayo diyan 'no, kasi mahal po 'yan 'no. Ayan, so hindi po ganito 'no. Ang ginagawa po diyan 'no, nire-record po siya as CAPEX 'no, kasi hindi siya nire-record as 4,000,000 'no, for 2026 'no. Ang 4,000,000 po na ito ay dine-depreciate po. Ibig pong sabihin, since pakikinabangan natin yung truck na 'to, for example, for the next 5 years, yung 4,000,000 po na 'yan hahatiin natin sa 5 years. Ayun, gano'n po 'yon 'no. So for 2026, 800K lang po 'yan 'no, kasi yung 4,000,000 na hatiin mo dito sa 5 years na pakikinabangan mo siya. So sa 2026, ire-record mo yung expense na 800,000. Sa 2027, 800,000 ulit, 28, 29, 30, tig 800,000. Inuunti-unti natin siyang i-record as expenses kasi more or less mga 5 taon natin siyang pakikinabangan. So ganito ang mangyayari po sa kanya, no? So yung normal na expenses natin, 8.5 million, tapos magde-depreciate po tayo ng 800,000. So 9.3 million lang po ang magiging gastos natin for 2026 at kumita pa po tayo ng 1.7 million. Naintindihan niyo na po ba yung CAPEX, no? Yung relationship ng CAPEX, no? May ganon. At saka yung depreciation, no? At itong income, no? At yung iba't ibang asset types po kasi, no? Marami po kasing klaseng asset types. Halimbawa, bumili ka ng computer, hindi mo na pakikinabangan ng 1 taon yan. Maraming taon po yan. Yung truck, makina, furniture, no? Meron na pong standard ng accounting po niyan kung ilang taon mo siyang i-depreciate, no? Maliwanag po ba? Halimbawa, ang computer, alam ko 3 taon. No? Kapag truck naman, 5 years, alam ko no? Pag furniture, 10 years. Ganyan po, no? Iba-iba po yan, no? May ano po yan? May ano na po yan, sinulat na po yan sa bato, no? Tingnan nyo na lang po, no? Yung mga libro na accounting, meron na pong rules po yan, no? Okay? So, yan po yung topic number 1. Pasok tayo sa susunod na topic. Paiba-iba po ito, pero lahat po ito may kinalaman sa CAPEX at sana po mag-enjoy po kayo. Topic number 2, total cost of ownership. Uy, tumalo na si Kuya John, no? Pero matutuwa po kayo dito, no? Okay. So, halimbawa po, no, meron po tayong kumpanya, no? At kailangan bumili ng kumpanya ng kotse. Halimbawa, nagustuhan ng kumpanya ay Innova, no? Bibili ng Innova. Kaya lang pagpipilian nila kung gasolina ba ng Innova o diesel na Innova. Yung gas na Innova, 1.5 million. Yung diesel na Innova, 1.8 million. Hypothetical lang naman po ito. Hindi ko alam kung magkano talaga presyo po niyan. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, sino ang mas mura? Okay? Hindi po yung gasolina. Hindi po ganyan mag-isip ang mga kumpanya. Kasi ang kumpanya po, nagpapatakbo ng kumpanya, wala pong emotion po yan, no? At talagang ano po yan, math ang pinaiiral po ng mga company. Ganito po yan, kino-compute. Titingnan po nila yung total cost of ownership na tinatawag. Ibig sabihin, kung Innova na gas, no, ang binili ko, o yun, ano yung mga gastos ko, no? Halimbawa, wag na nating isama yung mga maintenance. Kasi ang masasakit pa yung ulo ko mag-prepare ng slides, no? Tingnan na lang natin halimbawa yung purchase price na lang ng Innova tsaka gasolina, ha? Para mas madali at hindi po tayo makalbo sa video po na to, no? So halimbawa, kung gasolina po ang ating bibilhin, mas magastos ang gas. Halimbawa, sa 1 taon, kalahating milyon ang kakainin na gasolina ng Innova na yan. So sa 5 years, 2.5 million. So ibig sabihin, pag gas ang binili natin, no, in 5 years, gagastos tayo ng 4 million. 1.5 million na purchase price ng item, plus 2.5 billion no, na gasolina na mumumugin po niya. So 4 million po ito. Kung diesel naman ang bibilhin po natin, 1.8 million. Yes, mas mahal siya sa umpisa, pero mas mahina siyang kumonsumo ng diesel, ng gasolina. 1.5 million lang for the next 5 years. So, ang lumalabas, ang total cost of ownership po natin ay 3.3 million. Ngayon, tatanungin ko sa inyo, sino ang mas mura sa dalawa po na ito? Gasolinang Innova ba o diesel na Innova? No? So, yun. Ganito po magdesisyon ng mga kumpanya. Total cost ang pinaiira. So, mas mura po yung diesel. Lalo na po yung mga nagninegosyo po no, na madalas gamitin ng sasakyan. Ayan po, no? Kaya napapadalas, makikita po ninyo, diesel ang preferred po
nila. Ayan. No? So, before you buy something, hindi lang po yung tag price. Magkano ang lalamunin na pera nung item during the lifetime na ginagamit mo siya at pinakikinabangan mo siya. Total cost of ownership. Maliwanag po ba? Ayun! At para maintindihan niyo po, no, kasi makikita po ninyo may mga TikTok, may mga YouTube shorts po si Jensen Huang ng Nvidia. Sinasabi niya, kahit ibenta ng libre yung GPU nung kalaban, no, para sa AI, mas mahal pa rin sila. Uy, kasi yung GPU ni Jensen Huang, $30,000 ang isa. Ang sabi ni Jensen, kahit libre mong ibenta yung GPU ng iba, mas mura pa rin yung sa amin na $30,000, no? Kasi ganito po yan. Example lang naman po ito, no? Hindi ko sinasabing ito yung reality, no? Pero sabihin na po natin, no, na ang cost of item ng Nvidia GPU, no, yung GPU ni Jensen Huang, $30,000. Tapos yung lalamunin na kuryente ng GPU, no, ni Jensen Huang ay 30,000 sa loob ng 3 taon. So, ang total cost of ownership mo ay $60,000. Tama po ba? Kung binili mo naman yung competition niya, 30,000 din. Halimbawa, yung GPU nun, tapos 30,000 din ang lalamunin na kuryente no 60,000. Eh parehas lang Kuya John ah. Parehas lang. Tapos saan nakuha ni Jensen Huang yung libre, no? What if yung isang Nvidia GPU ni Jensen Huang ay 3 times ang kaya niyang output kesa doon sa kalaban niya, doon sa XYZ GPU. 3 ganon ang katumbas po niya. Ibig pong sabihin, kailangan 3 GPU nung kalaban ang bibilhin mo, which is 90,000. Tapos yung kuryente pa, $90,000. Kasi 3 GPU ang sasaksakan mo ng kuryente. So all in all, ang total cost mo doon, 180K. So makita mo talaga, mas mura pa rin yung Nvidia na GPU. Tapos, tanggalin mo na yung cost nung gawin mo na libre. Kuryente na lang ang pag-usapan natin. Ilibre mo na. So 90,000 pa rin yung kuryente na lalamunin ng kalaban versus nung Nvidia GPU ni Jensen Huang na 60K. Kaya, posible po itong sinasabi ni Jensen Huang na kahit po ibenta po ninyo, no, yung bilhin na ibenta ng libre nung kalaban yung GPU, pwede po mangyari na mas mura pa rin ang sa Nvidia. Sa server po, sa mga medyo familiar ako ng konti dito, no? Sa mga data center talaga, napaka-particular po nila, no, sa pagbili ng mga CPU, ng mga GPU kasi tinitingnan nila sino yung pinakamaraming ina-output, no, for the same power consumption. Lahat yan yung total cost of ownership kinukwenta po nila. Kaya very, very plausible po yung sinasabi ni Jensen at hindi po siya nambobola. No? Very possible, no? Okay, topic number 3, lilihis naman po tayo. No? Maganda to. Ang dami natin yung kwentuhan ngayon. Sana mag-enjoy kayo sa mga... Ang tagal kong hinanda ang kwentuhan po na to. Sana mag-enjoy po kayo. Ngayon, alam nyo ba, minsan, ang new technology ay masama. Bagong technology, mas advanced sa technology, pero makakasama. Makakasama para sa investor, para sa negosyante. Pwede po yan. Okay. Bibigyan ko po kayo ng example. Yung Berkshire Hathaway, yung kumpanya po ito ni Warren Buffett nung araw. Actually, po ito? Isa po tong textile business. Gumagawa po sila ng tela, no? Bali, parang bibili sila ng sinulid, padadaanin sa makina, tapos yung makina gagawa ng tela. Ngayon, nagkaroon ng chismis, no? Sabi, sa textile business, meron daw lalabas na bagong makina na hindi ko kabisado pero parang doble yung production. Ibig sabihin, kung yung dating makina, no, sa loob ng isang araw magpo-produce ng halimbawa 1,000 kilos ng tela, no? Itong bagong makina to, kayang 2,000 kilos, doble. Ang sabi ni Warren Buffett, I hope it does not work. Kasi makakasama sa negosyo yung mas mabilis na makina. Yung bagong technology, makakasama sa business na textile. Uy, nakakapagtaka. Sa papaanong paraan? I-explain ko po sa inyo. Ang tagal kong pinag-isipan to pero ganito po yan. Ikukwento ko po sa inyo. For example lang naman po, no?
Mali yung na-type ko na naman dito. So, sorry na po, kalbo si Kuya John, no? Halimbawa po, no, dito po sa lugar ng Berkshire Hathaway, no? Dito po sa lugar ni Warren Buffett sa Omaha, may dalawang textile company, si Berkshire at si Company A. At tigkalahati sila ng market. 50% ng market kay Berkshire Hathaway, 50% ng market ay pag-aari ni Company A, no? So naghahati sila sa $100 million na total addressable market, no? So tig 50 million nila ang benta nila every year, no? Okay? Maliwanag po ba? Nakakasabay po ba kayo? Okay. Ngayon, ito ang tanong. Kung nagkaroon ng bagong makina na double ang production, okay? Let's play out the scenario. Halimbawa, binili ito ni Company A, tapos hindi binili ni Berkshire. Ano ang mangyayari? Since mas mabilis gumawa ng tela na ngayon si Company A, mas mabilis siya mag-produce, ibig sabihin yung mga customer hindi na po o-order kay Berkshire Hathaway. Lilipat sila kay Company A kasi mas mabilis na mag-produce si Company A. Siyempre gusto nila pag umorder sila, mas mabilis dumating. So ibig sabihin, lalaki ang market share ni Company A, liliit ang market share ni Berkshire Hathaway. Nakakasunod po ba kayo? Ngayon, balik ta rin natin. Kung si Berkshire naman ang bumili ng makina at si Company A hindi niya binili yung makina, lalaki ang market share ni Berkshire Hathaway, liliit ang market share ni Company A. Maliwanag po ba? So itong dalawang company na to, alam nila ang mangyayari pag hindi nila binili yung makina. Ano ang mangyayari? Mapipilitan sila pareho, si Company A at si Berkshire, mapipilitan sila na bilhin yung makina. Kasi nga takot sila na kainin sila nung kalaban, nung kabila. So mapipilitan silang dalawa na bilhin yung makina. This is game theory. May pagka-game theory na po ito, no? Iisipin mo anong iniisip ng kabila. Yung kabila naman iniisip ano yung gagawin mo. Ayan ang mangyayari. Bibilhin niyo pareho. Ngayon, yung 100 million na addressable market niyo hindi naman nagbago. It will still be the same. 100 million pa rin ang paghahatian ninyo ng market share. At hindi pa rin magbabago ang market share ninyo. Tig 50%. Kasi parehas namang happy yung kliyente po ninyo. Oh, di ba? Kasi hindi dahil mas mabilis kang gumawa ng tela, eh bigla na lang yung mga tao bibili ng mas maraming t-shirt kinabukasan. They don't care. They don't care. Ganon pa rin ang addressable market niyo. So ano ibig sabihin? Bumili kayo ng bagong makina, no? Kung hindi niyo nagigets, no? Si Berkshire Hathaway at si Company A, pareha silang bumili ng bagong makina, pero wala namang walang bagdagdag na benta. Ayun, no? So sometimes a new tech is bad. So napaggastos sila ng kasi ganito pag makina po malalaking gastusan po 'yan. So usually ayaw mong gumastos ng malaki na wala namang idadagdag sa iyo na bagong benta. So minsan nakakasama. Nagets po ba ninyo? Sana malinaw po at sana nag-enjoy kayo sa daldalan po natin ngayon. Topic number 4. Ayan, puro related po ito, no? Hindi ba sila kabit-kabit pero related po ito, no? Topic number 4, pag-usapan naman natin, sometimes merong invisible financial statement issues. May issue sa financial statement pero invisible. Ayun, may kinalaman sa depreciation na naman po ito, no? Ayan. So, halimbawa po, no? Ako si Meta. Facebook, kung alam niyo po, Facebook, no? Kung nagpe-Facebook po kayo, Instagram, ganun, no? Okay. So, bumili ako ng Nvidia GPU. Ang alam ko, pagkakaalam ko, allowed by accounting, no? Accounting principle. Ano ba tawag doon sa US? GAAP ba yun? GAAP accounting principle, no? Or standard. Pwede mo siyang i-depreciate for 6 years, no? So, halimbawa, bumili ako ng 150 billion worth ng Nvidia chip. Binili ko, no? 150 billion Nvidia chip, no? Kay Jensen Huang. So, ibig sabihin, i-depreciate ko siya ng 6 years. So, every year, 25 billion ang depreciation ko. So, every year, 25 billion ang magiging depreciation na expenses ko. Maliwanag po ba? So, kung si Meta ay kumikita ng 60 billion kada taon, ibabawas pa natin itong 25 billion. Magiging 35 billion na lang. Maliwanag po ba? Nakakasunod po ba kayo? Okay, no? So, 60 billion pero i-depreciate natin ng 25 billion every year. So, 35 billion na lang. Okay, no? So, ito ngayon. Ito ang problema. Si Nvidia, ito si Jensen Huang, no? Masisipag sila.
Every year, naglalabas sila ng bagong chip na 30, 40, 50% faster than the previous year. Much faster than the previous year. So, ibig sabihin, in 2 years, 2 or 3 times faster na yung bagong chip na lalabas after 2 years. At based sa pagkwentuhan natin, no, kanina do sa Berkshire Hathaway, no? Ano mangyayari po dyan, no? In 2 years. Sobrang bilis na ng mga chip. Ibig sabihin, yung mga competitor mo, bibili ng bagong chip. Mas mabilis sa chip mo. Ano ngayon ang gagawin ni Meta? After 2 years, kailangan niya magpalit ng GPU. Kailangan niya palitan at itapon na yung mga lumang chip niya. Kasi maiiwan siya sa kangkungan. Yung kalaban niya mas mabibilis. Yung sa kanya, mabagal. Pag hindi siya nag-adapt, yari siya. Yari siya. No, mag-i-improve yung kalaban mo, ikaw hindi. Mas maraming customer na masaserve ng kalaban mo, ikaw hindi. So in just 2 years, sigurado, mapipilitan na po na magpalit ng GPU si Meta. Ano ibig sabihin po nun? Dinipreciate mo sa iyong financial statement ng 6 years. Pero ang reality, ang katotohanan, 2 years lang. 2 years mo lang siyang ginamit. So dapat, ang depreciation po nito, 2 years. Kaya lang under rules na accounting, pwede mo i-depreciate ng 6 years. Pero in reality, 2 years mo lang pakikinabangan. So hindi nagre-reflect ang reality sa income statement. Mas malaki dapat yung expenses per year at mas maliit ang income. Nakukuha po ba ninyo? Kaya po minsan pag nakikinig po kayo ng mga podcast, nakikinig po kayo ng mga analysis sa ibang bansa, ayan, naiintindihan nyo na po pag pinag-usapan at talagang pinagdudutan nila itong maling depreciation na ginagawa minsan ng ibang company. Not necessarily Meta, example lang na po ito ha, not necessarily Meta. Para masundan po ninyo ano ang kanilang pinag-uusapan. At hanggang doon lang ating daldalan. Kwentong accounting lang po ito at sana may natutunan po kayo. As always po, no? Disclaimer, basahin nyo lang po. This is just for general education and entertainment. God bless po sa inyo. Bye-bye!